Buena mano ang pagsinungaling nitong si Pablo Ruiz sa hearing sa Senado at sinabihan itong si Nanay Ilby na kaya nabulag dahil sa pag-inom ng kape. Ito na may itinanggi ni Nanay Ilby. Hinampas daw siya ng susi sa kanyang amo na babae. Kaya dito si Senador Jingo Estrada sobrang galit dahil sa sobrang pagsinungaling nitong mag-asawa sa hearing sa Senado. At ito naman si Senador Tulfo, sinabi pa dito na itong si Nanay Ilby ay nagkas-advance na ito ng malaki. Kaya ito ang nagbulong-bulungan pa yung mag-asawa diyan sa Senado. Kaya galit na galit ang mga senador. Ito na naman ang ngayon ang mag-asawang Pablo Ruiz humarap ulit sa Senado at sinabi nito ni Tolentino na grabe itong pagsinungaling nila kaya ito ay i-contempt nila ngayon dyan sa Senado. At nandyan rin yung bagong mga testigo na 3 binata na anak ni Nanay Magno, yung isang 17 years old. Kaya noong sila ay hindi pinasahod sa kanilang pagtrabaho at napansin nila at nakita nila ang pagmaltrato kay Nanay Ilby, kaya sila umalis sa poder nitong mag-asawang kanilang amo na nagmaltrato kay Nanay Ilby. Ito naman si Franz Ruiz ay patingin-tingin lang palagi, kaya napikon itong si Senador Tulfo at pinagalitan ito. May pa-smile pa, parang nakaloko itong si Franz Ruiz. Kaya ito yung mga binatilyo na mga testigo ngayon dyan kasi naawa ito sa nakita nila ni Nanay Ilby. Ito naman si Nanay Magno, yung anak niya na 17 years old ay isinama na niya sa kanyang pag-alis sa poder ng mag-asawang Ruiz. At ito naman si Pablo ay sinasabi niya na Nanay Ilby na nag-inom man daw ito at naglalasing araw-araw. Kaya itong mga bagong testigo ay hindi ito iniimbitan ng Senado kung hindi sila ay kusang lumangtad at pumunta dahil sa nakita nilang report na itong si Nanay Ilby ay lumabas na dito sa telebisyon at naimbestigahan na sa Senado. Awang-awa itong mga binata kaya sila pumunta diyan sa Senado at nagsalaysay ng kanilang nalaman doon sa hindi ko po talaga na-witness. Yun po ay naririnig ko lang po. Then nakita ko lang po si Ate Elvin na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Okay, naghuhugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang Elvy? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan. Opo, doon Kayo po sa... ba'y trabahador din ng mag-asawang Ruiz? Hindi. Yes po, Senator. Pareho kayong trabahador. So, Opo. nakita mo na naghuhugas ng bibig and then you asked her, tinanong mo siya kung ano nangyari. Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili. Inuhugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po, Senator. Kasi po, hindi po kami makagawa ng aksyon sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita nyo? Nasaksihan nyo yung paghuhugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanyang hindi tama si Mrs. Ruiz? Ay, hindi po, Your Honor. Nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate Elvie. Mo, habang sinasaktan si Manang Elvie kung meron man? Nasa isang beses lang po. Isang beses. Yung sa isang beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda?
Yun po yung sinuntok po si Ate LB. Saan siya? Sa bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate LB ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saang lugar? Ng bahay? Sa tindahan? Doon din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang pong hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung isang beses nakita ng dalawang mata mo, sinusuntok mo sa braso si Manang LB ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba't niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LB ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung ano po, yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LB. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LB po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito-toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang LB ni Miss Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene Yes po. ng mga gamit. Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang LV. Tama? Apo. Mga ilang beses. Sa maalala mo. Madalas pong masaktan si Ate LB po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. Pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, more Nasa than more than 5 po siya, sir. more than 5. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz ba o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit ang ginawa nitong si Mrs. Ruiz kay Manang LV? Yung pong suntukin si Ate LB sa braso niya, sigmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa sa kanya. Bago matapos ang pagdinig, at dahil sa umano'y pagsisinungaling ni Pablo Jerry Ruiz sa mga pangyayari noong panahon na sinasaktan si Vergara, ay hindi napigilan ni Senador Tulfo na ipakontempt ito sa Senado. Ginamitan ka ba ng martilyo para ipukpok sa ulo mo ni Aling Franz, ni Madam Franz? Yung pong sa ari ko lang po, pinukpok niya po ng martilyo. Yung alin po? Yung ari ko lang po, yung ari. Yung ari mo ang pinukpok ng martilyo, hindi sa ulo. Hindi po. Okay. Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Your Honor. Narinig mo na ako? Meron kasi akong video clip na nakuha tungkol sa interview mo. Okay, nagpa-interview ka ba sa isang reporter ng ABS-CBN? Yes, Your Honor. Alright. Ang sabi mo, kaya meron ang tanong, Mang Jerry, nagpunta kami dito, may reklamo sa inyo, yung dati nyo kasambahay si LV. Minamaltrato daw ninyo habang nabulag. Nagkasugat-sugat, natanggal ang mga ngipin. Minamaltrato nyo ba? Ang sagot mo, hindi naman minamaltrato kasi ho, ang ginawa namin nung malabo mata niya, dinala namin sa palanggas para igamot. Ang palanggas? Ang palanggas, kung hindi ako nagkakamali, yung mapinakulo ang mga dahon. Tapos Batangas. Dito kasi dinala namin sa Batangas para ipagamot. Batangas. Akala ko nilanggas lang. Yung nilalanggas sa Batangas, ibig sabihin, yung dahon na Mr. Chairman, pinakulungan. mabilis na singit. Dahon ng bayabas. Take note, nung last hearing, sinabi niya hindi niya pinagamot ni Mrs. si Manang LV dahil wala raw budget. So kumukontra itong dalawa. Okay. Tapos, You may proceed, Senator ang Estrada. tanong, para po ipagamot, pero nabulag daw po. Ang sagot mo, ang sabi nga po sa amin, may kasamahan daw siyang nagpainom ng alin? Kape yata. Pinainom ng kape kaya nabulag. Yun daw ang sabi po. Siya mismo nagsabi niya nang galing sa bunganga niya po. So, ibig mo sabihin, Mang Pablo, kaya siya nabulag dahil pinainom siya ng kape. Let's listen to the video. Baka kulang sweldo nun. Kulang ba sweldo mo? Dadabog yata dyan. Anyway, Pablo. Yes, Your Honor. Paano mabubulag yan sa pag-inom ng kape? Makakabulag ba ang kape? Your Honor, yan kasi rin anong nabanggit minsan ni Ate LB at ganoon din yung sinabi ng isang kasamahan niya po. Sino kasamahan?
na isang kasama niya po sa kusina po. Sino? Nakaalis na po sa amin po yun, wala na. Sino nga? Oo. Uy! Nagdidikta ka. Turuan. Sige na. Sino? Hindi ko na makakilala, Your Honor, yung mga pangalan nung isa po. Tanto gago ka pala eh. Puti na nagtatrabaho sa'yo. Sorry. The remarks of Senator Estrada should be deleted by the Alright. COMSEC. I'm sorry. Ginong Pablo, Yes, Your Honor. gaano katagal nagtatrabaho yung sinasabi mong nagsabi sa'yo na nabulag siya dahil sa kape? Siguro, Your Honor, isang linggo lang. Isang linggo lang nagtatrabaho? Opo, Your Honor. At hindi mo kilala? Eh, nakalimutan ko yung Honor, kung ano yung pangalan na ninyo, Your Honor. Siya nagsabi na nabulag siya. Nasabi rin po ni LB po. Aling LV, Nabanggit niya rin po yun. Aling LV, totoo ba na sinabi mo raw kaya ka nabulag dahil sa pag-inom ng kape? Hindi po. O bakit ka nabulag? Gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi. Opo, na maraming susi at sununtok niya. Yung pagkauntog niya sa'yo sa freezer at sa dingding, hindi kaya naging sanhi din niya ng pagkabulag ninyo? Hindi po. Ha? Ulo lang po at yung katawan ko lang po. So gaano kadalas kang hinahagisan ng susi? Tatlong beses po. 3 beses? Opo, Doon sa ma'am. 3 beses na paghagisan yung susi, unti-unti niyo na ba nararamdaman na lumalabo na inyong mata? O nabubulag na kayo? Unti-unti ko po na nararamdaman po na masakit na ang mata ko. Kaliwa o kanan? Kanan po. Kanan. So yung, ano ba sabi doktor, yung left eye is totally blind already? Yung kaliwa ang unang nabulag. Opo. Yung kanan ang medyo may nakikita ka pang guhit na puti, di ba? Hanggang ngayon. Opo. Oh. Wala lang dito yung mga doktor natin. Wala na ba yun? Wala na. Doktor natin dito, NBI na, pero hindi siya yung attending physician. Okay. Ginoong Pablo, kung maraming ginagawang mali at may tama sa ulo si Aling LV, bakit hindi niyo siya pinalayas? At bakit sinundo mo pa sa barangay hall si Aling LV noong 2021 at binalik sa bahay ninyo? Your Honor, medyo pakilakas ng konti, hindi ko tayo marinig. Kung maraming ginagawang mali at may tama sa ulo si Aling LV, sinabi ko sa inyo may konting tama sa ulo si Aling LV, bakit hindi niyo siya kagad pinalayas? At bakit sinundo mo pa siya sa barangay hall si Aling LV noong 2021 at binalik niyo pa sa bahay ninyo? Ayon, Honor, pinapauwi ko na lang talaga si Ate LB. Ako sana mismo po na magbalik sa kanya sa conception po, sa kapatid niya. Eh, nung ihatid ko po, ayaw niya naman po sumakay na saban at nag-uusap sila kay Mrs. Ay, hindi na sumama sa akin po dahil ihatid ko sana po. Hindi, pinuntahan niyo sa barangay hall, kinausap niyo yung kapitan doon, di ba? Yung si Kapitan Patal ba yun? Yes, Oo. Your Honor. At kinausap mo para ibinilik niyo pa sa bahay si Aling LV. Imbis na pinalis niyo na siya, nagreklamo siya sa barangay hall, sa barangay, sinundo mo pa siya, binalik niyo pa sa bahay ninyo. Your Honor, kaya sinundo ko siya, inuwi ko sa tindahan para linisan siya at ihatid ko po dun sa kapatid niya po sa Concepcion. Para, Para ihatid po dun sa kapatid niya sa Concepcion po. narinig mo ba yan, Aling LV? Hindi po, sabi niya lang, sige, maligo ka lang muna dyan at mag-upo-upo ka muna dyan. Doon naman po niya po ako inatid sa sasakayan. Hindi naman po niya ako inatid mismo. Pinabubulaanan niya yung mga sinabi mo, Ginong Pablo. Your Honor, ako pa nagkarga yung damit niya po doon sa sasakyan na ihatid ko siya. Isa lang inaantay ko po para sumakay sa para ihatid ko po doon sa kanila. Ano? Ako na po nagkarga po doon sa mga gamit niya po sa sasakyan para ako na mismo po magpaghahatid sa kanya sa kapatid niya po doon sa Concepcion sa Sige, Blayan. mamaya babalikan kita. Meron lang phone-in question dito sa mga nagtrabaho dito sa mag-asawang Ruiz.
Dahil dito, magkasama ng nakadetine sa Senado ang mag-asawang Ruiz. Sinegundahan ito ni Senador Estrada, na hindi rin napigilan ang galit sa mag-asawang Ruiz sa ginawang pangmamalabis at pananakit kay Vergara, kung kaya't nabulag ang dalawang mata nito. Lumabas din sa isinagawang polygraph test sa mag-asawang Ruiz, na nagsisinungaling ang mga ito kung kaya't lalong tumibay ang paniniwalang sangkot ang mga ito, sa pananakit sa mga manggagawa nito kabilang si Vergara at ang mga nasabing testigo. Sabi niya, nag-overbali ka raw. 27,500 dapat ang sweldo mo, nag-overbali ka pa raw. Hindi ko po, hindi ko alam na sa ano lang na manglista eh. Ano? Ang manglista sa iba, manglista sa kabila din. Hindi na ko Pero, yan. nung nagbalik ka ng cellphone, pinapirma ka. Hindi po, Nung nagbalik ka ng relo, pinapirma ka. hindi. Oh. May problema tayong matindi rito. Your Honor, dalawang cellphone ang binali ni Kuya Dodong at saka yung kanyang relo is Michael Kors. Yung po yata 900 or 1,000, hindi ko po sigurado. Michael Kors, Opo. buti pa, alam na alam mo yung tatak. Tapos may kwinta siya. May mga cash po siyang pinali pag nainom siya sa bukid. Yun po ang alam ko. Ito nga, Mrs. Ruiz. Kasi he said, she said to eh. Maring sasabing na to. Maring siya nagsasabing totoo, maring sinungaling ka, maring siya rin, baka nakalimutan niya. Di ba? He said, she said dito. Kaya the only way and the only time na malalaman natin kung talagang totoong sinasabi mo is kung pinapipirma mo ang iyong mga tauhan tuwing sila magbabali. Ngayon, kahit sabihin natin for the sake of argument, totoo lahat ng sinasabi mo, pero the mere fact na wala siyang pirma doon, pwede natin sabihin na dagdag mo na lang yun. Kinarga mo na lang lahat doon. Baka pwede mo pa ilagay, nagbali sa Mercedes-Benz sa'yo. Hindi nga. At wala maniniwala. Unless kung meron siyang pirma. O yan, nagbali ka ng Michael Kors, may pirma. Nagbali ka ng cellphone, o iPhone 16, o pirma. Pero kung walang pirma, pwede namin sabihin, sinungaling ka, dagdag mo lang, karga mo lang yun. Nagets mo? Di ba business mo is tinda? Di ba magaling ka sa accounting? Hindi po. Anong hindi? Siyempre, bilang isang business negosyante, lahat ng mga gastusin, nililista mo, tama? Tama yan. Lahat ng binibili mo, lahat ng ginagastos mo, everything about the business, nililista mo. So magaling kayo sa recording. And sa pirma. Your Honor, may tagalista po. May sinumpaang salaysay naman po siya. Isasama na lang namin sa... No, dapat tuwing babali ang tao ninyo, pinapipirma ninyo. Diba? Para pag dumating yung time, magkasitahan, di madali may kumpara kung talagang signature niya o hindi. Kasi madali magsalita madali magsabi na pinabali mo siya ng ganito, pinabali mo siya ng gano'n. Paano kayo maniniwala? Kung yun ay gawa-gawa nyo lang, kung yun ay kinarga nyo. Because, Mrs. Ruiz, ang dami ka na experience sa more than 20 years ka sa programa, mapang-aping amon tulad mo, na kinakarga yung mga pinabali, dinadagdag na lang. Kunyari, nagbalit 4 na beses, gagawin nila 8 beses, isisingit kung ano isisingit. Sabihin ng trabahador, hindi ko po binali yan, sir. Kasi nga, hindi kayo uso nagpapapirma. Dapat tuwing bali, may pirma. Mas maganda pa nga, may cellphone ka naman, si cellphonean mo habang pumipirma para hindi niya ma-deny. Gets nyo? O, paano pa niya ma-deny yun? Nakapirma siya, tapos naka-smile pa habang pumipirma. Pinipicture niya, tapos pinipirma niya yung binali niya. Ganon dapat ang ginagawa niyo para maniniwala kami. Sa ngayon, pwede ko sabihin sinungaling ka. Na, mabalik tayo kay Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, ang dami mong kasinungalingan. Babalik ulit ako dun sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second demotion na si Senator Jinggoy. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto kong makulong din to. Na-cite in contempt na si Mrs. ngayon naman si Mr. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz,